ano po yung final natin ngayon sa Ombudsman? Dito sa Ombudsman, ang basis natin dito yung violation ng anti-graft law. Nung una, ang sana inisip namin, yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya napagdesisyonan ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? I think Section 3E. Congressman, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinampakunan? Yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa Ombudsman, yung violation ng Section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na dihado yung gobyerno, no, at nawalan yung gobyerno, ay po pwede kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadihado? Ano yung ugat nito, sir? Yung pagsingit ng, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Opo, yan o. Binilang niyo po yun, parang kinumpit na lahat. Marami yung blanco na yon. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanco, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Sir, bakit po 12 yung counts ng falsification of legislative documents? Palagay ko, mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman yung lead counsel. Well, kaya po 12 counts yan, ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po ang inapprove ng BICAM ay 0, nakalagay 0. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, 0 din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung 0, gawin mong 90 billion or 80 billion o kahit 10,000 pesos po. Hindi nyo pwedeng gawin yun kahit piso nga basta 0. So 12 times po naming nabilang na meron pong ganong insertion, yung singit. Oo. Ibig po sabihin, si Speaker Romualdez ay mahilig sa singit. Sir, sino po pala yung respondents dito? Sino exactly po? Ito po, siyempre si Speaker Romualdez, because siya po ang head ng House of Representatives. Manuel Jose Dalipe, kasi siya po yung nandun sa APRO. Etong majority leader, siya yung majority whip. Siya yung nagma-marshal ng mga boto para dito. Si Congresswoman Kimbo, at least inamin niya na merong insertion. At saka si dating Appropriations Committee Chairman Saldico. At saka may mga kasama po dyan na hindi pa namin na-identify na palagay namin ay kasama sa technical working group acting under the instructions of the named respondents. So staff? Opo, syempre, opo. Kahit inutusan lang sila. Kasi po, ginawa din nila So, they have to justify kung kanilang in-insert under the directions na ito ay lawful na instructions. Kasi kung unlawful yung instructions, liable din po sila. Complainant din po. Opo, complainant din po ako. Alam niyo po, ako I'm doing this in representation of the Citizens Crime Watch. Ito po yung aming presidente, akong national chairman. The Citizens Crime Watch has been in existence since 1992. At talagang pakialamero po kami. Basta may nakikita kaming palagay namin ay may graft and corruption, ay pinafile po namin. Kami po ang nag-file sa Dingbaksya kay now Congressman then Secretary Garin na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Kami po ang nag-file doon kay Commissioner Guanzon ng GRAP na ngayon po ay nililitis na sa RTC Bulacan. At marami pa po kaming ibang na-file po rito, yung sa SAP 44 against former President Aquino. Ang kami rin po yung nag-file. So, hindi po ito politiko, hindi po ito politika. Ito at talaga ay aming advocacy sa Citizens Crime Watch. Non-partisan po kami.
Why include Kimbo, sir? Bakit sinama si Kimbo? Siya nag-admit nun eh, di ba? Opo, alam na pala niyang ni insertions, dapat kumilos siya para hindi ito ang i-transmit as an enrolled bill. Dapat binalik yan sa BICAM kung lalagyan ng insertions. Attorney, bakit graph lang? 241 billion pesos ang pinag-uusapan. Graft po at saka falsification. Kasi yun po ang aming evaluation na ito po ang krimen na nagawa. May administrative case din ba na kasama doon sa Implied naman po yun pagka-ombudsman na we are invoking both the criminal and administrative jurisdictions of the Office of the Ombudsman. Malawak po ang kapangyarihan ng Ombudsman pagdating po sa graft and corruption. So ano yung prayer nyo, sir? O ano yung prayer nyo na mangyari, sir? Well, ito pong falsification ay up to 6 years imprisonment. Yun pong sa graft ay depende po sa mapapatunayang value ng perwisyo sa pamahalaan. Sa administrative po, pwedeng suspension, pwedeng dismissal from the service, pwede rin kung convicted, perpetual absolute disqualification. Kung Alvarez, baka may magsabing politika lang. Anong magiging sabihin? Well, karamihan pag wala nang masabing iba, sasabihin talaga politika lang ito. Lahat naman na nangyayari, politika talaga, di ba? Parte ng politika yan. So sa akin naman, ang kawawa dito, yung mga empleyado na napag-utusan. Well, siguro pwede naman nilang depensa, magsabi lang sila ng totoo. Kung ano talaga yung nangyari. Yun. Sir, kasi yung iba tinatanong yung timing ng pag-file nyo. Kasi kaka-impeach nga lang kay VP Sara Duterte. So kaya ganun yung mga implications nila. Alam nyo, yung sinasabi nilang timing, wala namang timing yung criminal case eh. Kung gumawa ka ng krimen, yun ang timing. Gumawa ka ng krimen, alangan namang i-file mo yan sa susunod na taon. I-file mo yan sa nakaraang taon. Hindi pwede. Ginawa nila yan recently, kaya kinakailangan aksyonan kaagad natin. Pero may kinalaman ba doon sa pag-impeach ng Kamara kay VP Sara? Wala. Magkahiwala yan. Kasi iba naman yung impeachment, ibang usapin yun. At ito, criminal case ito, ibang usapan dito. Parang gano'n. Sir, or diversionary tactic Hindi, sir. teka. Yung sinasabi nilang diversionary tactic, tingnan nyo ito. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab, doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yan dahil sigurado swak na swak sila sa yung kaso. Kaya sila ang gumawa ng diversionary tactic. Gumawa sila ng issue na matatabunan itong iskandalo sa budget ng 2025. Kinonsult nyo ba si dating Pangulong Duterte dito sa pag-file nyo ng reklamo? Hindi nga kami nagkausap, hindi kami nakita dahil from Tagum City, dumiretso na ako dito sa Manila para i-file yung kaso. Speaker, with your kind permission, pwede ko pandagdagan? Yung sinasabi nilang timing, actually, matagal na po namin itong pinag-iisipan. Kaya lang po, komplikado ang kaso. So, pinag-aralan pa po namin ito, kaya ngayon lang po namin ginawa. Kasi hindi naman po kami katulad ng ibang miyembro ng Quadcom na kumikilos nang hindi nag-iisip. Pinag-isipan po namin itong mabuti. Hey, Congressman Alvarez, sir, now na na-file na ho ninyo itong complaints ninyo. Opo. Anong inaasahan ho ninyo na pagtugon dito ng anti-graft ban? Kami naman, gusto lang namin patas yung laban on the merits. Tignan nila yung reklamo namin. Kung may merits naman, ay pwedeng isampas sa Sandigan Bayan. Kung walang merits, edi i-dismiss. Walang problema yon. Basta decision on the merits. Sir, nakausap niyo na ba si former President Duterte tungkol sa impeachment ni VP Sara? Hindi pa po. Sir, bakit puro members of the House lang po yung respondents? Nandun yung krimen na nangyari. Sir, Senate. BICAM sir yun eh. Sa Senado, siguro naman, kung Office of the Ombudsman, pwede naman silang magpatawag kung sino sa Senado. Dahil alam nyo po, dito lang sa House of Representatives, matagal na kaming sumulat, nag-request kami ng kopya, official copy ng enrolled bill. Hanggang ngayon, tinatago nila, hindi nila binibigay sa amin. Pero kung nasa
Pati-check ko sa aking yung chief of staff ko dahil yung sulat namin di nila sinagot. Nag-request kami. Okay. Thank you. Sir, thank you. Balik kasi